Hello, maganda, masaya, masigla, punong-puno ng pagpapalang oras diyan sa ating mga kapatid. Sa ating mga kaklase. Muli na naman tayo mag-aaral, kaya purihin ang Panginoon, sama-sama tayo. Thank you, Patrani. At ngayon, wala tayong ibang gagawin kung hindi binabati lang natin lahat ng ating mga kaklase. We greet you all in the name of the Lord. Back to you, Patrani. Okay. Thank you. So music muna tayo tapos ratings na ako ha. Sige. Nag-play ka na ba? Kanta-kanta pa nga ako dun sa baba eh. Kala ko 8:30 pa. Ha? Sa Zoom? Alin sa Zoom? Sa Zoom ni Pastor Epe? Kaya dito mismo. Doon sa unang ano ni Pastor, kasi nag-stop siya doon sa ano eh. Bago yung unang pasok niya, may putol siya doon. At ang tabayanan mong yung sabihin niya back to you. Ah, pag-prayer, saka mag-ano ulit. O, pag ibalik ko sa kanya, saka mo na i-ano yung lecture niya. Tapos, Daniel 10:11, Daniel 10:14, saka Daniel 8:13-14 lang naman yung babasahin ko. Sige.
As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Sa Hello, mapagpalang gabi po maganda, sa ating lahat mga masaya, kapatid, masigla, aming pong punong-puno mga ng kaibigan, pagpapalang oras yan din dyan sa sa ating ating mga mahal mga sa kapatid. buhay na patuloy na sumusubaybay na ating pong programa sa gabing ito. Muli tayo po ay papailan lang at purihin ang Panginoon na tayo po ay kanyang pinagkalooban ng panahon, ng pagkakataon upang tayo po ay mag-aral muli ng kanyang pong banal na salita sa pamamagitan po ng ating pong lingkod, ang kanyang pong lingkod, si Pastor Efrain Villaruel. Akin din po binabati ang ating po mga kaibigan na nasa kaibang panig ng mundo. Anong oras man po sa inyong kinaroonan, aming pong dalangin ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Pastor, magandang gabi po sa inyo. Kayo po muna ay sumandaling magbumati, Panginoon, bago tayo magpatuloy. Pastor, bago tayo magpatuloy. Kapatid, sa ating mga kaklase, muli na naman tayo mag-aaral, kaya
Purihin ang Panginoon. Sama-sama tayo. Thank you, Patrani. At ngayon, wala tayong ibang gagawin kung hindi binabati lang natin lahat ng ating mga kaklase. We greet you all in the name of the Lord. Back to you, Patrani. Okay? Thank you. Pastor? Ah, salamat Pastor sa inyo pong pagbati. At muli mga kapatid, bago po tayo magpatuloy sa ating pong programa, ay muli ay akin pong kayo pong inanyayahan. Ihanda po ninyo ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga gadgets at ganun din pa mga kapatid ay inyo pong i-like, i-share ang programang ito upang sa gayon ay atin pong matlubusang maintindihan, maunawaan ang ating pong pag-aaralan. Pero alam ko na salat ang bawat isa sa atin sa karunungan, kaya atin pong hilingin sa presensya ng Banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat isa sa atin. Tayo po sa mandaling manalangin mga kapatid. Dakilaan pa pagmahal namin Diyos, kami po ay dumudulog sa inyo sa oras na ito. Kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay nariyan, Panginoon. Upang patuloy kami gabayan, upang patuloy kami ingatan, at ang Banal na Espiritu ang sumagalob sa bawat sa amin ng karunungan upang maintindihan at maunawaan ng Panginoon. Ito, sa pamagitan ng inyong hiniling Panginoon na tulungan ang bawat sa amin, tulungan ang aming pong tagapanguna na siyang salita, Panginoon, hayag sa kanya ang karunungan ng langit upang sa gayon ay maipaliwanag, maipaunawa sa bawat sa amin ang propesiya nagbuhat po sa libro ni Daniel. At nawa, Panginoon, kami rin ay di lamang namin ito maunawaan, Panginoon, pagkus ay tumimo na malalim sa puso't isipan kay Panginoon na maunawaan namin at may sa kabuhayan. Maraming salamat sa presensya ng Banal na Espiritu. Itong lahat ng ito ay abid na dalangin dinudulog sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yan, Pastor, ay pinagkakalob sa iyo, sa iyo muli ang pagkakataon upang ihayag ang pabalita ng Panginoon. Okay, salamat, Patrani. At ngayon tayo magpapatuloy ng ating pag-aaral. Babalik tayo sa Daniel chapter 10. Na pag-aralan natin, na-identify natin, si Michael the Archangel is Jesus as the chief commander of the angelic host, kasi may laban nga dito. Kaya ang Daniel chapter 10 talaga, mga kapatid, ay the great conflict. Okay? So makikita lang natin yan si Michael the Archangel pag mayroong mga great conflict, yung mga angelic warfare. Ngayon, iko-conclude natin yung Daniel chapter 10. Okay? Balikan natin itong Amos chapter 3 verse 7. Tiyak na ang Panginoong Diyos, wala siyang ibang gagawin kung hindi ipahayag ang mga lihim sa magitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta. Si Daniel, isa sa mga major prophets. So dito na tayo sa last part. Alam naman natin yung vision, di ba dalawang vision, Mare and Hudson. Yung Mare, sa chapter 8 na vision, inexplain ni Gabriel sa chapter 9. Dito sa chapter 10, nag-pray si Daniel, nag-fasting ng 21 days. Nasa mid-80s na ang edad ni Daniel, nag-pray pa rin siya. 21 days, pero sa first day pa lang ng prayer niya, meron na kagad command kay Gabriel na pumunta at ipahayag, ipaliwanag kay Daniel nga, kasi yan ang purpose ng Panginoon. Papahayag niya ang mga lihim sa kanyang mga lingkod. Ngayon,
hindi maibigay ni Gabriel dahil nga nandun yung Prince of Persia at nakasunod yung Prince of Greece. Alam naman natin na hindi yung si Darius, Cyrus, at hindi rin yung si Alexander the Great. Spiritual warfare ito. Na-identify natin yung prince of this world, yung prince na yun, si Satanas. Ayaw ni Satanas na malaman ang katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Okay? So ngayon, ito yung ang magiging topic natin ngayon na concluding part ng Daniel chapter 10, yung naka-highlight, coloring. Meron tayong color coding, yung nakita niyo yung words. Part Rani, pabasa ng, kung meron kang Tagalog dyan, ha? Daniel chapter 10, verse 11. Pabasa. Okay, thank you. Kung ano ang mangyayari sa iyong bayan, your people. Ano? Patrani, pakibasa ng verse 14 in Tagalog. Verse 14, sabi po dito, ngayon, naparito ako upang ipatalasta sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan at sa mga huling araw, sapagkat ang pangitain ay ukol sa maraming mga araw. Ngayon, dito sa verse 11, words ang nakalagay. Sa verse 14, vision. Pagdating ng verse 20, sinabi dito yung humahad lang nga yung Prince of Persia tsaka Prince of Greece. Pero pagdating ng verse 21, tingnan nyo sabi ni Gabriel, however, I will tell you what is inscribed in the writing of truth. So dito, sa verse 11, words, verse 14, vision, verse 21, writing of truth. Yan ang i-explain ni Gabriel. Tapos sabi ni Gabriel, yet there is no one who stands firmly with me against the forces. These forces, ang mga persang ito, yun nga ang mga angelic beings na evil angels. Maliban kay Michael, your prince. So sino itong prince na ito na kailangan talagang bumaba? Kailangan talagang dumating para magtumulong, tumayo si Michael the Prince. Kaya napakahalaga na makilala, ma-identify natin si Michael the Archangel. Okay, so napag-aralan na yan, 2 parts. So ang main natin dito, itong what is this writing of truth? The words, the writing of truth, yung vision. Yung vision na yan, yung writing of truth, yung words. Pagdating dito sa Daniel chapter 12 verse 4, sabi ni Gabriel, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. So yung writing of truth, vision, the words, yung book, yan yung Hudson. Yung vision na Hudson. Kaya importante mga kapatid, malaman natin itong dalawang vision na ito. Sa mga ngayon lang nakapag-attend, makikita niyo dyan sa early part ng study natin sa Daniel chapter 8. Daniel chapter 8 verse 26, pwede nyo ma-search dyan sa inyong laptop o sa inyong cellphone. Daniel chapter 8 verse 26, i-type nyo Hebrew.
Doon yung makikita na dalawa ang vision na nakita ni Daniel, isang Mare and Hudson. Ngayon, sabi dito ni Gabriel sa chapter 12 verse 4, Daniel shut up the words and sealed the book. So sinilyohan, tandaan natin mga kapatid, ano? Ang aklat na ito, itong vision ng Hudson, pinagpaselyohan ni Gabriel kay Daniel. Bakit? Sapagkat ang linalaman nito ng Hudson ay tumutukoy sa huling araw, in the last days or time of the end. Ngayon, many shall run to and fro, knowledge shall be increased. Itong knowledge, mga kapatid, as much as napakaganda mag-aeroplano, galing kaming New York, sandali lang pa punta ng Texas, yung iba mag-flight lang ng 8 hours, nandun na kagad sa Europe. Tapos nandito tayo sa computer age. Hindi yan yung knowledge na tinutukoy ni Gabriel kay Daniel. Pwede natin i-spiritualize yan, pero hindi yan ang context. Ang context na sinasabi ni Gabriel dito, knowledge shall be increased, ay yung knowledge about the vision, the prophecy of Daniel. Kaya marami nag-aaral ng Book of Daniel, kaya lang, hindi tayo pwede maging proud. Binigyan talaga tayo ng Panginoon ng maniwala. Kasi the way we present the Book of Daniel and Revelation, we allow the Bible, the book itself, the writer to interpret itself. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating interpretation. Dapat maliwanagan natin. Ngayon, pag merong mag-aaral niya, magduda, basahin nyo, pag-aaralan nyo yung mga original words. At the same time, kasi nandito na tayo sa computer age, madali na lang mag-aral. Okay. Ngayon, ang isa sa pinakamatindi dito, bakit ito yung sinishare natin? Kasi yung hula, yung pangitain na binigay ng Diyos sa kanyang mga propeta, lalo na dito kay Daniel, ay tinupad ng kasaysayan. So the history fulfilled the prophecy, the vision. Okay? So yan ang writing of truth, the vision, the words, the book that is to be sealed, yan yung vision ng Hudson. At itong Hudson na ito, it pertains to the end time or time of the end. Knowledge shall be increased, the knowledge of the vision of Hudson. Okay? Yan. So, ano ang purpose, ano ang layunin ng pagpunta ni Gabriel kay Daniel? Is to explain the Hudson. Okay. Ito yung tinatawag na dalawang vision, yung Mare. Doon sa Mare, in-explain na yan ni Gabriel that 470 weeks are determined upon thy people. Nag-umpisa yan sa 457 BC to 34 AD. Ngayon, Brother Epi, bakit 457? Tayo as an Adventist, hindi natin tinataas yung denomination. We are bringing here the truth. Kasi, yung vision na unto 2,300 days, 3 hari ang nagbigay ng utos. Ang una si Cyrus, to rebuild the temple in Jerusalem. Pangalawa si si Darius. Pinalo up lang niya yung command ni Cyrus. Pero si Artaxerxes rebuild the temple and the city. Kasi walang kwenta pag temple lang ang rebuild nila tapos walang city doon. Doon na sila titira. So dapat meron na silang sarili nilang government. Kaya noong 457 BC, yan yung command ni King Artaxerxes. Yan ang position na kinuha natin based on prophecy and history. So yan itong Marina Vision tsaka Hudson, isa lang ang pinanggalingan, 457 BC. Kaya lang itong Mare, doon siya natapos sa 34 AD. Sa last week of the 70 weeks, diyan ginanap ng Diyos kay Kristo ang ating kaligtasan mula ng kanyang pagkabautismo at nung stoning of Stephen. Okay, hindi na itong pag-aaral natin. Binibigay ko lang sa inyo yung graphics para meron tayong idea dito sa dalawang vision na ito. Mare, ito yung maliit na pangitain, 70 weeks are determined upon the people. Yan yung ng panahon pa ni Daniel. Yung Hudson, the same starting point, 457 BC, pero matatapos siya sa 1844. Alam naman natin yung nangyari ng 1844. Worldwide yon. William Miller, The Great Disappointment. Okay? So ngayon,
Daniel 9:25, ang sabi doon ni Gabriel kay Daniel, doon sa Mare, so you are to know and discern that from the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem. So itong rebuilding and restoring Jerusalem, nandun yung temple and the city. Okay, mababasa niyo sa Book of Ezra. Yung tatlo yan. Napag-aralan natin, i-review nyo doon sa mga hindi pa nakapakinig. Mag-umpisa kayo doon sa Daniel chapter 8 talaga tayo nag-umpisa. The four empires and two visions. Ito na yung two visions, the Mare and Hudson. Itong pula, nakita niyo yung Hudson na pula, color coding natin. Yan yung malaking pangitain. Okay? So 457, doon nag-umpisa yung utos. At natapos siya, yung the vision of the evenings and the mornings, o sa King James, 2,300 days. Natapos siya noong 1844. Ang verse 14 in Daniel chapter 8 ay answer yan doon sa question ng verse 13. How long? Gaano katagal yuyurakan ng little horn the truth of the sanctuary that was trampled down to the ground underfoot? No? Tingnan natin. Sa verse 13, pabasa part Rani. Okay? Basahin mo sa Tagalog. Verses 13 and 14. Nang magkagayoy narinig ko ang isang banal na nagsalita at ibang banal na nagsasabi sa isang yaon sa nagsalita. Hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na nasusunugin at ang pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng sanktuaryo at ng hukbo upang mayapakan ang paa. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 at hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. Okay. So makita natin na ang tanong dito, how long shall be the vision concerning the daily? Yung word na sacrifice wala yan sa original kasi hindi ito tumutukoy sa literal sanctuary na program or services doon sa panahon nila Moises. Yung daily dito, ito yung niyurakan ng little horn, the everlasting gospel, the everlasting covenant, the foundation of God's throne. Okay? So how long shall be the vision concerning the daily, that the transgression and desolation to give both sanctuary and the host to be trodden underfoot? So yung verse 14 ay sagot doon sa tanong ng verse 13. Contextual tayo dito mga kapatid para wala tayong danger ng tinatawag at ina-accuse tayo na sarili nating or private interpretation. Sa inyo lang yung interpretation. Di ba maririnig nyo yung sinasabi na kanya-kanya kasing interpretation eh. Hindi tayo ito kanya-kanya. We allow the Bible to interpret itself. Tapos kaya nga nandito na tayo sa computer age ngayon, alam natin, madali na mag-aral ngayon, makita nyo yung original. So ang sagot dito sa verse 14, unto 2,300 days, sa ibang version, evenings and mornings, or mornings and evening, then shall the sanctuary be cleansed. Yung word na cleansing dyan, tingnan nyo sa original at translation, meaning, the sanctuary shall be cleansed or be restored or cleansed, vindicated, justified. Bakit kailangan yan malinisan? Painumbalik? Kasi nga, for 1,260 years, niyurakan ng little horn yung katotohanan ng everlasting gospel na ginawa ng Diyos kay Kristo para sa atin. Sa Tagalog niyan, ipapanumbalik, dadalisayin, ipagtatanggol, isa sa katwiran. Yan yung Chazon. Pag matatapos itong Chazon, doon aayusin ng Panginoon ang mga sitwasyon, ang problema ng mensaheng ito. Sa Bisaya, ipasiguli, pagalimpyohon, pahimatudan, pakamatarungon. Yan yung meaning ng sanctuary shall be cleansed. Napag-aralan na natin yung sanctuary is Jesus Christ
and His saving activity. Hindi yan yung building. Okay? Tuloy tayo mga kapaters. So, balik natin itong graphics natin. So, ang purpose talaga ni Gabriel, pagpunta kay Daniel dito sa chapter 10, is to explain the Hudson. Pero hindi nga niya na-explain. Kaya abangan nyo, sa susunod, papasok tayo sa chapter 11. Doon i-explain ni Gabriel yung Hudson. Okay? So ngayon, bakit merong cleansing? Pag binasa niyo yung verses 10, 11, 12, merong activity ang little horn doon na tinupad ng kasaysayan na from 538 to 1798, itong church-state system, sila yung nag-take over ng church sa buong sanlibutan at tinuro nila na sila yung pamamaraan ng kaligtasan. That's how they trample down the truth or underfoot the truth of the sanctuary. Kaya ang tawag dyan, Dark Ages. Pumunta yung mga Espanyol sa Pilipinas, 1500. Anong dinalang Christianity? Pangalan ng Christianity, pero yung turo, hindi talaga biblical. Kasi nga, walang Bible study, walang open Bible. Kaya yung mga ninuno natin, huwag tayong maging prejudice, mga kamag-anak natin. Kung linggo yung simba nila, hindi sila marunong sa Bible. Kasi, yun ang ginawa ng Little Horn. Okay? Ngayon, konsultahin natin ang lingkod ng Panginoon na kinikilala nating Spirit of Prophecy, Ellen White. Now, tingnan natin. The correct understanding of the ministration of the heavenly sanctuary is the foundation of our faith. So, dapat meron tayong correct understanding by allowing the Bible to interpret itself. Hindi yung sarili nating interpretation. Tapos, titingnan natin kung ano itong prophecy dito sa Bible, paano siya tinupad ng history. Isa pa. Sabi dito, Councils on Editors, page 35, there is no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed and that all our positions of Scripture are without an error. The fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our people, talking about yung mga leaders at members natin ng panahon nila, is not a proof that our ideas are infallible. Hindi daw ito patotoo na may pinanghawakan natin, ito na yon, hindi mali. Sabi niya, age will not make error into truth and truth can afford to be fair. No true doctrine will lose anything by close investigation. Yung pag-aaral. Kasi yung Word of God, perfect na yon. Absolute yun. Pero yung ating understanding, we are growing, is progressive. Kaya nandyan yung Holy Spirit, allowing us to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Ang sabi doon sa book of Daniel, knowledge shall be increased. What knowledge? The knowledge of prophecy of the book of Daniel, the vision of Hudson. Kasi yung vision ng Hudson, papasok yan doon sa Revelation chapter 10. Okay? Ngayon, bigyan ko kayo ng summary dito sa pangitain na nakita mula doon kay King Nebuchadnezzar papunta dito kay Daniel. Ito yung nakita ni King Nebuchadnezzar. Ito yung interpretation dito sa baba kung anong kaharian yan. Ngayon, yung Western Roman Empire mula nung 312 AD, alam naman natin si Constantine the Great. Pagan siya. Pero dahil influensya ng mga Christians, sabi niya dito sa gerang ito, kung meron talagang Diyos, Lord, iligtas mo naman ako. Ito yung Battle of Milvian Bridge. Nagkaroon ng gera doon. Nandun yung kalaban ni Constantine the Great. Nanalo siya sa gera. Kaya kinilala niya na mayroon Diyos talaga. Ngayon, grabe ang kaaway mandali. Ginamit niya si Constantine the Great. Na-convert si Constantine the Great. Ngayon, sabi ni Constantine the Great, yung Sabbath, sa mga Hudyo lang yun. Ngayon, Kristiyano tayo, naniniwala din tayo sa Diyos, pero hindi tayo Hudyo, naniniwala tayo kay God, sa halip na Sun yung worship natin, yung Diyos na rin. Pero sa araw ng linggo, Sunday. Kita nyo, no? Kaya,
3:21, yan yung declaration ng Venerable Day of the Sun. Doon nag-umpisa yung Sunday worship ng tinatawag na Christians. No? So itong lahat, buo yan, nung 312 hanggang 325, ang tawag dyan ay Council of Nicaea. Isa pa na pangyayari dito na matinding pangyayari, 380 AD. Christianity official state of religion. Ang nangyari niyan mga kapatid, the Edict of Thessalonica, also known as Contus Populus, issued on 27th of February AD 380. Three reigning Roman emperors made Nicene Christianity and state of religion of Roman Empire. It condemned ancient pluralistic spiritual tradition along with other Christians creeds such as Arianism as heresies and madmen and authorized their persecution. Yan ang pinakamabigat na pangyayari. I-research nyo yung Edict of Thessalonica, yung mga pula dyan na nandito sa taas, i-research nyo yan mga kapatid. Pag may time, bigyan nyo ng time talaga mag-aral. Para hindi na tayo natili, Sabbath after Sabbath, simba. Nag-i-improve, nag-grow tayo in the knowledge, lalo na sa prophecy. Kasunod dito, 429, Theodosian Law Code, Orthodoxy. 65 degrees are against heretics. Merong mga tao na pag kumontra ng mga tao doon, patay talaga sila. So, nag-reign yung iron, feet na iron, from 168 to 1796. The code was intended to streamline and organize the complicated body of imperial laws promulgated since the reign of Emperor Constantine in 312. Yung CE, ang meaning niyan mga kapatid ay Common Era. But it included laws from much farther back as well. The code was formally begun on March 26, 429, and it was introduced on February 15, 438 AD. Okay? Pagkatapos niyan, nagkaroon ng transition itong iron, yung Papal Rome to Ecclesiastical Rome. Naging religious sila ngayon. Kahit pagan sila noon, mula kay Constantine the Great, sinuot na nila yung pagiging Kristiyano, pero hindi in its full function. Dito ngayon, kinumbine na nila dito yung church and state. So sa tapang nila, na hindi maniwala sa kanila, doon na wala sa kasaysayan yung tatlong bansa, Visigoths, Vandals, and Ostrogoths. So dito nag-umpisa 538 to 1798. Sa King James times and a half time is 1,260 literal years. Nag-take over ang Rome. Papal Rome. From pagan Rome to Papal Rome. Or ecclesiastical Rome. May 7th, 538 AD, the Third Synod at Orleans, reestablishment of old church laws and passing new ones. Noong 1798, yung judgment dito sa chapter 7, Court sat, books open, judgment against the little horn. Paki-review nyo mga kapatid, yung Daniel chapter 7. Sinong kalaban doon sa Daniel at sinong tatayo para sa bayan? Ano? So, ngayon, spring of 1798, dito bumagsak yung church-state system ng Little Horn. February 15, 1978, Roman church-state system ends. Okay mga kapatid, tuloy tayo. Kung may chance kayo mga kapatid, picturean nyo sa inyong cellphone itong ating mga materials, libre ito sa inyo. Kahit ginastusan natin ito pagbili, sa inyo libre na lang. Sa Daniel chapter 12, makikita niyo yung 1335 years, 1290 years. Kasi itong 260 dito ito sa chapter 8, ano? 7 and 8. Makikita niyo yung 1335, 1290,
ito yung fulfillment. Ito si Clovis, the first king of France and first barbarian to convert to Catholic Christianity. Siya yung nag-set up ng union ng church and state to enforce dogmas of the church. Okay, 508. Pero na-officialize yan ng Rome mismo noong 538. So from 508, doon kay Clovis, papunta ng 1843, yan yung 1000 to 1335. The same year, 508, papunta na ng 1798, ito yung 1290 years. Pero itong 538 to 1798, ito yung 1260 years. Okay? Tuloy tayo mga kapatid. Nakita niyo yung words, Daniel 10 verse 11, Daniel 10 verse 14, vision, Daniel 10 verse 25, scripture of truth or writings of truth, Daniel 12 verse 4, the words seal the book. What book? That's the Hudson, the vision Hudson. Okay? Ngayon, dito natatapos ang ating pag-aaral sa susunod sa next Sunday mga kapatid, pag-aralan natin ang Daniel chapter 11. So hindi pa tayo mag-aaral sa next Sunday, basahin nyo na. Ang pinaka main point dito ng study natin ngayon ay yung i-explain bakit hindi na-explain ni Gabriel yung Hudson. Kasi nga merong angelic warfare against the Prince of Persia and Prince of Greece. Hindi kaya ni Gabriel kahit nasa right hand siya ng throne of God. Kailangan bumaba. Kailangan ang tulong ni Michael the Prince, Michael the Archangel. So ngayon, nakita na natin na ang theme dito sa chapter 10, gusto sanang i-explain ni Gabriel, hindi siya makapasok for 21 days. At the same time, mid-80s na si Daniel, nag-prayer and fasting pa rin siya just to know and understand. Nakita niyo yung kahalagahan nito. Kung si Daniel matanda na at binigyan niya ng halaga ang pangitain ito, tayo, wala na si Daniel wala na si John the Revelator. Sinong pinagkatiwalaan ng Diyos ngayon magbigay ng mensaheng ito? At in the last day, sinabi dito sa Daniel chapter 12 verse 4, knowledge shall be increased. Sino ang magkakaroon ng knowledge na mag-i-increase tungkol sa vision na ito? Siyempre, by the grace of God, in the name of Jesus Christ, and through the presence and the working and the indwelling of the Holy Spirit, hindi tayo proud sa ating sarili, pero pasalamat tayo sa Panginoon na pinagkatiwalaan niya tayo ng mensaheng ito. Okay? So mga kapatid, dito natatapos ang ating pag-aaral ngayon, Daniel chapter 10. Last part ito. Part Rani, purihin ang Panginoon at ang langit ng investigative judgment. Patrani, itong masasabi ko sa ating mga kaklase, mga kapatid, at sa mga makakapanood pa, spread the word, grow in the Lord, and I love you all in the name of the Lord. Okay, thank you, Patrani. Thank you, inaanak Rico at Part Melvin. Okay? God bless us all. Thank you. Salamat po, Pastor, sa napakagandang presentation. At ganoon din, maraming salamat sa Panginoon na ang kanya pong presensya ang patuloy natin naranasan. At kung titin natin mga kapatid, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon na sa kabila ng 1,000 taong mga nagdaan, ay patuloy na tinutupad ng Panginoon ang kanya pong propesiyang ipinagkaloob. At ito'y natupad sa Panginoon Jesus, at hanggang sa ating pong kapanahonan ay nakikita natin ang katuparan po nito. Yung mga propesya na ipinakita ng Panginoon kay Daniel ay tunay at tapat po, at ito ay ipinahayag sa pamagitan ng kanyang lingkod. At purihin ang Panginoon dahil sa kanya pong kabutihan, kaya atin pong patuloy na ipanalangin mga kapatid na
buksan ng Panginoon ang ating pong pangunawa, buksan ng Panginoon ang ating puso, ang ating isipan, at atin pong maunawaan ang kanyang pong panukala sa bawat isa sa atin, at din sa maintindihan natin yung mga nangyayari, at ganun din po yung mga mangyayari sa ating pong henerasyon sa panahong ito, mga kapatid. Ang mga nangyayari ay inihayag ng Panginoon, at ganun din ang mga mangyayari ay patuloy na ipinahayag sa lahat upang maging malinaw ang kanya pong panukala at pagliligtas. Sabi nga po, the history and prophecy ay magkaagapay upang maging malinaw sa atin panukala ng Panginoon. Subalit, purihin po natin ang Panginoon, salamatan ng Panginoon na sa pamagitan ng mayroon siyang mga lingkod na patuloy na ginagamit upang maihayag ang nakasulat sa kanya pong banal na kasulatan, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, kukunti na lang po ang mga nag-aaral ng kanya pong mga propesiya, balit mayroon din pong mga lingkod na ginagamit, patuloy na gagamitin ang Panginoon upang ang mga propesiyang ito ay mahayag bago maging huli ang. Kaya't atin pong tuloy na ipanalangin, mga kapatid, ang mga kapatiran, at ganoon din ang ating pong mga lingkod na siyang naghahayag, na ginagamit ng Panginoon upang ipahayag ang mga propesiyang ito buhat po sa banal na kasulatan at Panginoon. Akin pong batiin yung ating pong mga nakasama sa gabing ito. Ating pong nakasama sina Sister Leonora Dormele, at siya po ay bumabati ng good evening everyone. And ganoon din po si Sister Elizabeth Sakiston Arlina. Sister Mercy de Luna ay kasama din natin. Si Brother Manding Claveria, magandang gabi sa iyo, Kuya Manding. Ganoon din si Sister Mirna Doctolero ay atin din po nakasama sa gabing ito. Si Brother Joseph Edison Laison Doctolero Sr., magandang gabi po sa inyo, kapatid. At ganoon din si Sister Noni Santos. Sabi po niya, wow, ko lang nalaman yan, Pastor Tite, yung maramihan ang sanctuaryo during dark ages. At sabi dito ni Sister Noni, yung three horns that blocked out kasi they have the Armenian faith which is keeping the Sabbath. Thank you po, Sister Noni. At ganoon din Sister Emilisa Sumosa Salinas ay ating din nakasama sa gabi ito. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid, na patuloy kayo sumasabaybay sa programang ito. Discover the power of God's grace. Tayo po muna ay sumandaling manalangin, mga kapatid, at pasalamatan natin ang Panginoon sa kanya pong pagpatingat at pamatnubay sa bawat sa atin. Kakilala namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kayo po ang tuloy na nagbibigay sa amin ng nagpapaanino sa bawat sa aming Panginoon sa pamamagitan ng inyong lingkod na ginagamit upang maihayag ang propesiya na ipinakita ninyo kay Prophet Daniel. Maraming salamat, Panginoon, sa karunungan na patuloy na inihahayag sa inyo pong lingkod, Panginoon. Maraming salamat na inyong presensya ang patuloy na naranasan ng bawat sa amin. Naway ang aming pong napakinggan narinig sa gabi ito ay maging pagpapala sa bawat sa amin. At naway tulungan ang lahat ng aming pong mga tagapakinig. Tulungan kami, Panginoon, patuloy pang mag-aral ng iyong pong banal na salita. Dahil sa pamagitan ito ay aming pong maunawaan ang inyong pong panukala, Panginoon. Maraming salamat sa inyong pong pagmamahal sa amin. Maraming salamat sa inyong pong pag-ibig sa bawat sa amin. At ano po mga pagkukulang namin, pagkakasala namin, ay aming pong hiling ng kapatawaran sa inyo, Panginoon. At sa aming pong pamamahinga, pagtulog sa gabi ito, sabay nawa ang bawat sa amin, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan na nagbuhat sa kalangitan. At ganoon din, Panginoon,
tulungan ang bawat isa sa amin, gisingin sa kinabukasan upang patuloy namin magampanan ang gawain na siyang iniatang sa bawat amin. Maraming salamat, Panginoon, sa katugunan ng lahat ng ito. Ito po ay aming hinihiling, pinapasalamatan, hindi sa aming karapatan, hindi alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming pong Panginoon Kristo. Yan, muli pa nga kapatid, sa pangalan po ng bumubuo ng programang ito, Pastor Epe Villaruel, si Brother Rafi Orlina, meron din si Brother Elvin, meron din si Brother Rico. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At kami po ay nag-iwan ng God bless us all, mga kapatid. Ito ay ang Panginoon at patuloy nawa natin ihayag ang kanya pong mabuting balita sa mga tao na atin pong nakakasalamahan. God bless us all, mga kapatid. Ingat po tayong lahat at tayo makikita-kita muli sa darating na Webes sa ating pong isa pang programa, ating pong pag-aaral, patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name, your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share.